yung fourth complaint, di ba? Yung Opo. fourth complaint, ang nag-file niyan, isang senior member ng Lakas na deputy speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Okay? Yung isa naman nag-file is a leading member of NUP. Di ba? So, ang kung titingnan natin, yung Lakas has 100 plus members, yung NUP has 40 plus members. So, kung nagsuporta yung mga ka-party mates nila sa kanila, hindi ko alam kung susuportahan, kung magsuporta yung party mates sa kanila, makaka 1/3 yan. Pero, on the other hand, kung ikaw naman ay member ng isang partido at hindi ka susuportahan ng iyong party mates, will you even file? Di ba? Yan yung mga tanong eh. So ako naniniwala, doon sa Lakas, talagang may imprimatur yan ni former Speaker Martin Romualdez. Nakakagalaw pa po ba siya? Ngayong wala naman na siya sa ano? Siya ang presidente ng Lakas. Lakas. Diba? Siya ang presidente Yun ang pwede niyang gamitin. Ng Lakas di ba? Tsaka simple lang yung tanong eh. Kung ikaw ba si former Speaker Martin Romualdez, gusto mo bang ma-impeach si Sara o hindi? Definitely gusto niya, di ba? Opo. di ba? So, obviously. Kasi nangyari naman na po kasi last year yan. Hindi po ba? Kaya lang, hindi nga lang natuloy sa Senado. So, ngayon... Hindi lang yun eh. Assuming he gets away with accountability dito sa administrasyon na ito. I'm sure, kung manalo si BP Sara as president, he will not get away with accountability, di ba? Ayun. At alam niya rin yun. So, ang sinasabi po ninyo ay ngayon pa lang ay gumawa na ng paraan para hindi siya... Ibig sabihin, kasi di ba, hindi siya nakakasuhan ngayon. So, if he gets away with accountability ngayon at naging presidente si BP Sara, sigurado lagot siya. Papanagutin siya nun. Ayun. Diba? So, ngayon pa lang, tanggalin mo na yon para kung makalusot siya ngayon, at least, yung pinakamalaking problema mo, na siguradong papanagutin ka, wala na dun. Ayun. Maganda pong anggulo yan, Kong. A few moments later. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito sa kay Congressman Toby Chanco, no? So hindi talaga niya tinantanan mga kababayan itong si dating House Speaker Martin Romualdez kasi meron po siyang revelasyon na itong isa sa mga endorser ng fourth impeachment complaint laban kay VP Sara ay ito nga pong si Congressman Paulo Ortega, mga kababayan, na kung saan ay Lakas pala ito, no? Membro ng Lakas Party, mga kababayan, na kung saan si Martin Romualdez or si dating House Speaker Martin Romualdez ang presidente ng partidong Lakas, mga kababayan, at ito pala ang pinaka-dominant, no, or ang dominant na partido, mga kababayan, dyan sa House of Representatives, na kung saan meron po itong mahigit 100 na mga congressman, no, na mga members ng Lakas Party, mga kababayan. Dinaig pa yung partido mismo ni PBBM na Partido Federal, mga kababayan. So talaga makikita natin na mamayagpag yung Lakas, no, kumpara doon sa mismong partido ng presidente. Usually kasi, mga kababayan, yung partido ng presidente, yun talaga yung dominant, no, yun talaga yung pinakamakapangyarihan na partido sana. Pero in this case ay mas makapangyarihan pa or nanaig pa yung Lakas Party ng kanyang pinsan, mga kabayan, si dating House Speaker, no, kasi yung Lakas talaga ay malakas kasi ang dami nilang members. Pero yung Partido Federal, mga kabayan, ng Pangulo ay hindi ko lang alam, no, kung ilang Partido Federal members itong mga congressman ngayon, mga kababayan, no, dyan sa House of Representatives ngayong 28th Congress. At dito nga, mga kababayan, no, balik tayo dito sa kay Congressman Toby Chanco, nakikita niya na meron pong connection, mga kababayan, no, or may pattern talaga na
na may basbas yung impeachment complaint laban dito kay VP Sara, kasi mismong members ng partido ay nag-endorse mga kababayan, at kitang-kita naman sa aking opinion talaga mga kababayan ay alam naman po ng lahat talaga na gusto talagang ma-impeach ni former Speaker si VP Sara, kasi kung manalo nga si VP Sara mga kababayan ay kawawa po siya, talagang makukulong talaga ito, no, si Congressman Martin Romualdez mga kababayan. At sinabi na nga ni VP Sara na hindi pwedeng walang managot, no, yung mga hindi nakulong ngayong administration na ito ay pag si VP Sara ang maupo bilang Pangulo ay talagang mananagot. Wala daw pwedeng hindi managot, no, dito sa flood control corruption, mga budget insertions at iba pa mga kababayan. Kaya sa tingin ko ay talagang medyo kabado na rin po itong sila Congressman Martin Romualdez siguro, no, kasi talagang hahabulin sila yan mga kababayan pagdating ng 2028 kung wala na pong kapangyarihan si PBBM, no, kung ordinaryong Pilipino na lang siya, ordinaryong citizen na lang si PBBM, wala ng power, wala ng immunity, hindi na siya ang presidente, ay syempre talagang makukulong yung mga hindi niya napakulong ngayong panahon niya mga kababayan. At yun po yung aking nakikita, no, dito mga kababayan, based lang din po sa aking mga observation sa mga balita, yung mga hearing nila dyan sa Senado na wala namang mga kababayan, no, wala namang talagang magandang progress dahil meron naman pong hindi pinatawag, no, tila baga meron pong pinagtakpan or meron silang cover up, mga ganon na hindi natin maalis sa ating isipan, no, kasi yung ibang mga personalidad hindi ba pinatawag, yung mga pinangalanan ni Diskaya na mga congressman na mga nagtumanggap na mga kickback at kung sino-sino pang mga personalidad, pero hindi naman pinatawag ni Senador Ping Lacson dahil meron daw mga parliamentary courtesy, kasama na dyan si Martin Romualdez na ilang beses na pong lumabas yung pangalan, no, hindi lang po sila Diskaya, si Saldico, yung iba pang mga pinatawag nun, pinangalanan na, pati yung mga deliveries ng maleta nila Guteza at si Saldico mismo nagsalita na, pero wala naman pong patawag si Lacson dahil ginagalang niya itong parliamentary courtesy nga mga kababayan. Kaya dito talaga to magkaalaman na pag iba na ang presidente mga kababayan, at syempre pag ibang presidente wala na po yan si Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, no. Kung siguro kung hindi napalitan si Senator Marcoleta, baka mamaya ay napatawag tong mga ito mga kababayan, no, or kahit although hindi naman nila mapilit kasi may courtesy nga mga kababayan, no, hindi po gaya ng iba na walang kapangyarihan or hindi congressman na mayroon pong power of subpoena, talaga pwede nilang sa pilitang bitbitin doon sa Senado kapag hindi po talaga pumunta doon sa hearing, no. Pero in this case mga congressman kasi mga involved, mga dinadawit ay merong parliamentary courtesy mga kababayan. Pero sa aking opinion talaga, kung malinis ka naman, wala kang tinatago, why not na hindi ka dumalo doon sa hearing, no, para once and for all nga it's an opportunity for you to clean your name talaga, no, kasi mas hindi ka magsalita ay talagang mas malalong maniwala yung mga tao talaga na guilty ka, may ginawa kang something talaga na hindi maganda, no, dito sa mga flood control corruption na napaka grabe yung gravity ng pagnanakaw, kasi ito daw at ang pinaka-corrupt mga kabayan nung nangyayari sa kasaysayan, ang pinaka-worst, no, sa lahat ng mga korupsyon sa mga nagdaang mga taon, no, dito sa Pilipinas, sa history ng Pilipinas. So grabe mga kababayan itong nangyayari ngayon sa ating gobyerno, and yet hindi po nakulong yung mga ito, no, yung mga congressman na pinangalanan, wala pang nakulong, maliban nga dito sa kay dating Senador Bong Revilla, no, at doon sa mga opisyalis ng DPWH mga kababayan. So itong sinasabi ngayon ni Congressman Chanco na may basbas talaga dito kay dating House Speaker mga kababayan, at obvious din naman sa aking opinion, no, obvious din naman talaga na gusto talaga niyang ma-impeach si VP Sara gaya nung nakaraan nung 2025 nung siya pa yung House Speaker. Talagang ang bilis ng pagpirma nila mga kababayan, no, at tingnan natin kung baka meron ulit mga sinasabing FLR, no, for later release, kaya ang bilis magpirmahan ng mga congressman, at sana maibulgar ulit yan ni Congressman Toby Chanco kung sakaling merong ganyan ulit mga kababayan na kaganapan dyan sa House of Representatives, no, kasi hindi naman po natin alam talaga kung ano po yung mga nangyayari dyan sa loob, kasi andito naman tayo, layo-layo natin, at wala namang masyadong media na magka-cover niyan siguro mga kababayan pag mga ganyang bagay, no, mga sikreto na yan ng mga congressman
congressman, mga under the table kumbaga, no. So hindi natin nalalaman yan, not unless kung mismong tagaloob ang magsiwalat, no, kagaya nga po dito sa kay Congressman Toby Chanco, mga kababayan. So kaya sa aking opinion, kahit hindi na po House Speaker si dating House Speaker Martin Romualdez, ay syempre may power pa rin po to, mga kababayan, may impluwensya pa rin po to, no, kasi itong partido nga lang niya na lakas, no, na mayroong 100 plus na members at 1/3 lang ang kailangan nila dyan, mga kababayan, no, sa pagpirma dito kay VP Sara. Ma-impeach na agad siya dyan sa lower house at i-submit agad yan doon sa Senado para doon sa trial na, mga kababayan. At kayang-kaya nila makuha yung 1/3 na yan, mga kababayan, no, sa mga congressman. Kaya talagang parang may something talaga na ma-impeach talaga si VP Sara dyan. At sa mga congressman na talagang magpirma dyan, no, ingat-ingat na lang kasi baka hindi na po sila makabalik dyan, no, sa 2028. At alam na po natin ang consequence talaga sa ganyan, mga kababayan, kasi pagdating sa impeachment talaga ay titingnan din nila yung iba, no, ng mga politiko, titingnan din nila yung kapakanan nila, mga kababayan, no, kaya hindi po sila nagpapadalos-dalos. Pero sa ngayon, tingnan natin, mukhang baka tatalab pa ulit, no, itong impluwensya ni dating House Speaker Martin Romualdez. At doon na natin abangan sa Senado, no, doon yung tunay na laban talaga, mga kababayan. Kaya doon sa trial makikita natin yung depensa ni VP Sara Duterte, no, yung kanilang mga sinasabing confidential funds, kung paano ginasta. At although mayroon na pong COA report, no, unmodified COA opinion na sinasabi ng COA, ay masagot naman yan sa tamang forum, mga kabayan, sa tamang lugar, no. Although itong si Congressman Abante naman ay parang NUP yata to, or National Unity Party, itong kanyang kinabilangan na partido, no. So ito yung kagrupo nila AKOP noon, no, yung pumanaw na congressman nila El Rey Villafuerte. Siya ata yung presidente ng NUP or National Unity Party, mga kababayan. So ito yung isa sa mga nag-endorse, no, si Benny Abante. At alam naman po natin, the way na magsalita talaga, anti-Duterte po siya dito, mga kababayan. Kaya hindi na po ito surprising, no, na talagang isa siya sa mga mag-endorse ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, mga kababayan. At alam ko na talagang galit to kay VP Sara dahil binanatan nga rin po siya, biniltahan siya ni VP Sara noong nakarang eleksyon, mga kababayan, no, yung pagkampanya ni VP Sara dito sa kanyang distrito, sa 6th district ng Manila. Talagang ikinampanya ni VP Sara yung kalaban niya na si Congressman Joey Oy, mga kababayan, na kung saan siya po yung tunay na nanalo, no. Siya yung nanalo talaga dito sa District 6. Nagkataon lang na yung COMELEC talaga, mga kababayan, ay siya yung inappoint na nanalo, mga kababayan. So saan po kaya nangyari paano nangyari yung mga ganyan? Yung pangalawa yung pinaupo, pero yung nanalo, yung totoong nanalo, kaya hindi pinaupo. Kaya nakakahiya, mga kababayan, no, bilang isang Pilipino na talagang yung umupo ka na hindi naman karapat dapat, no, yung totoong nanalo ay hindi pinaupo dahil ikaw yung pinaupo, mga kababayan. So anong tawag dyan, no? Parang ganid, mga kababayan, para sa aking opinion, no? Parang ganid sa kapangyarihan or uhaw sa kapangyarihan, kahit hindi ka naman yung totoong nanalo, hindi ka naman yung totoong binoto ng mga maraming constituents mo, pero ikaw yung umupo dyan. Nakakahiya, mga kababayan. Walang delikadesa sa aking opinion, no? Parang wala talang delikadesa yung politikong iyon. So ano po masabi dito, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.